Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw ding pong ito ay ating inaalala ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng mahal na Birheng Maria sa Roma. Patuloy nating ialay sa Panginoon, ipagdasal sa Panginoon ang mga mahal nating sa buhay na mga may sakit. Alalahanin din natin at ipagdasal natin ang ating mga kababayan na patuloy na naapektuhan ng mga masamang panahon ng mga pagbagyo. At upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang,
Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandireta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at iyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ng Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop.
dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinapahirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ang sambayanan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nito pong mga nakaraang araw ay narinig natin ang mga pagbasa o ang mga kwento kung saan ay ang ating Panginoong Diyos ay gumawa ng mga maraming mga kababalaghan o milagro. Kung kayo po ay nagsimba noong linggo, narinig natin yung ebanghelyo patungkol sa pagpapakain ng Panginoon ng 5,000 mga lalaki gamit lamang ang 2 isda at 5 tinapay. Narinig din natin yung pagpapagaling ng Panginoon ng mga may sakit. Ngayong umaga pong ito ay narinig natin muli ang kababalaghan or milagro ng Panginoon kung saan pinagaling niya ang batang babae sa pagpapahirap ng isang demonyo na anak ng isang babaeng Kananian. At para mas ma-intensify yung pagpapagaling na ito, isaalang-alang din natin na itong babaeng Kananian na ito ay itinuturing na outsider dahil hindi naman siya mananampalataya sa relihiyon ng mga Hudyo. Siya ay itinuturing na ibang lahi at iba yung kanyang relihiyon. Ngunit pinagaling ito ng Panginoon, yung kanyang anak. Kaya ano kaya yung pwede nating makuha? 3 bagay. At upang hindi nyo po makalimutan, ay meron akong 3 M para po sa inyong lahat. Una, makapangyarihan ang Panginoon. Sino ba ang makakagawa ng mga milagro at mga kababalaghang ito kundi ang Panginoon lamang? Bagamat in a certain point, masasabi nating merong kapangyarihan ang demonyo na magbigay or maghasik ng karahasan, pero mapapatunayan or pinapaalalahanan tayo na higit na makapangyarihan ang Diyos. At ito ay nakakapagbigay sa atin ng pag-asa na ibig sabihin sa kabila ng mga
maraming mga pinagdadaanan tayong mga sakit o problema sa buhay, tayo ay patuloy na kumapit sa Panginoon. Dahil totoo ngang makapangyarihan ang Diyos at walang imposible sa Diyos. Kaya patuloy tayong kumapit sa Kanya, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, dahil ano paman yung sakuna or ano paman yung mga pagsubok sa ating buhay, alam nating makapangyarihan ang Diyos. Ang pangalawang M ay mahabagin ang Diyos. Sa ating pong unang pagbasa sa umagang ito ay narinig natin yung kwento ng mga Israelita sa aklat ni Propeta Jeremias. At dito, pinangakuan muli sila ng Panginoon, no, na itatayo ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Sa kabila ng mga pagkakamali, sa kabila ng mga kasalanan na ginawa ng Israel, ay pinili ng Diyos na sila ay patawarin at bangunin muli at itayo muli. At ito yung hindi matatawarang habag ng Panginoon na totoong hindi natin masusukat, no? Yung walang kondisyon na habag o yung tinatawag na mercy ng ating Panginoon. Kahit dito sa ating ebanghelyo, no? Sa kanyang pagpapagaling, no? Walang kondisyon yung kanyang habag. Kahit hindi mananampalataya yung babaeng Kananian, ay nahabag ang Panginoon. At kahit sa ating mga sarili, no, kung titignan natin yung ating mga sarili, tayo ay makasalanan, no, pero patuloy pa rin tayong kinahahabagan ng Diyos. Basta tayo ay magbalik sa Kanya, alam nating walang kondisyon, no, yung habag ng Panginoon sa ating lahat. Yung pangatlong M ay manampalataya sa Panginoon. Gaya ng kwento ng babaeng Kananiya, no, alam ng babaeng ito na bagamat hindi kabilang ang babaeng ito sa relihiyon ng Diyos, pero alam ng babaeng ito na makapangyarihan at hindi lang propeta si Jesus. Kaya patuloy yung kanyang paglapit sa Panginoong Diyos. Sabi nga ay faith can move mountains, no? Basta tayo ay magkaroon ng malalim na pagtitiwala at malalim na pananampalataya sa Panginoon, ay walang imposible sa Kanya. Kaya sa kabila ng mga maraming mga pinagdadaanan, ito yung paalala ng Panginoon sa atin. Have faith, no? Magkaroon ng malalim na pananampalataya at sigurado lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay ay magkakaroon ng solusyon dahil tunay ngang makapangyarihan ang Diyos. Amen. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lang o reliyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan Ama, iwas na lagi aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munti ay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Asan sa kaitaasan, pinagdala ang
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala.
pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoong naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na sa hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-alaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, sa gitna ng ating mga pagsubok, may pag-asa at kagalingang nagmumula sa Diyos. Halina at makiisa sa Misa Triduum bilang paghahanda sa kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Sama-sama nating idulog ang ating mga panalangin para sa kagalingan ng katawan, isip at espiritu. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department 892-57931 Local 129
0917-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ale Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyoin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba